Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ito ang mga naging tagpo ng magsagawa ng rescue operation ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK kasama pa ang ilang miyembro ng PNP SAF sa nakakandadong gusali sa loob ng illegal Pogo Hub sa lalawigan ng Porac, probinsya ng Pampanga noong isang araw. Sa tulong ng kanilang kasamang interpreter na isang Chinese-Malaysian, napag-alaman ng mga otoridad na may isa pang lalaki ang nakakulong sa isa sa mga silid ng gusali dahil sa ingay na ginawa nito. Sa ginawang pagbabantay ng SAF sa lugar, isang maingay na sigaw ng isang lalaki ang kanilang narinig sa loob mismo ng gusali. Ang naturang lalaki ay ipinakausap sa kasamang interpreter at sinabing nais nitong tulungan siyang makalabas sa nakakandadong silid. Gamit ang isang bolt cutter, puwersahang sinira ang kandado ng pintuan ng gusali. Dahan-dahan silang pumasok at sinabi ng lalaking sumisigaw na mag-isa lamang ito at walang ibang mga kasama. Pagpasok nila ay dumiretso agad sa ika-4 na palapag ang mga rescuer at laking gulat nila nang madatnan nila doon ang isang Chinese national na tadtad ng mga pasa sa katawan. Walang kuryente sa loob ng gusali kaya naman napakainit talaga sa lugar. Nakitaan ng lalaki na ito ng mga pasa sa katawan na ayon sa lalaki, nakakulong umano siya sa silid ng nasa 10 araw na rin nang walang pagkain. Bukod dito ay madalas umano siyang sinasaktan. Ayon sa lalaki, hindi umano niya kaya na magtrabaho pa sa lugar na ito na puro pang-scam lamang ang alam, kaya naman mas pinili na lamang nito na talikuran ng kanyang ginagawa na siya palang magiging dahilan ng pagkakabugbog sa kanya at pagkulong sa isang silid ng walang pagkain at tubig. Sa pamamagitan ng interpreter, ikinuwento niya kay PAOK Undersecretary Gilbert Cruz ang naranasan niyang pananakit. Tila naiyak pa ang Chinese national nang sabihin sa kanya ni Cruz na wala nang mananakit sa kanya at ligtas na siya. Kung matatandaan, sinalakay ng mga otoridad nitong Martes ang isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga dahil sa impormasyong may nagaganap umanong mga krimen sa naturang pasilidad. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, nakatanggap sila ng mga video at impormasyon na may nagaganap na torture at sex trafficking sa naturang Pogo Hub. Isang babaeng dayuhan na biktima umano ng sex trafficking ang nagsumbong sa PAOK kaugnay sa mga nagaganap na iligal na gawain sa pasilidad. Nadatnan sa Lucky South 99 ang 157 foreign nationals, kung saan 126 ay mga Chinese, 23 ang Vietnamese, 4 ang Malaysian, 4 ang taga Myanmar at may isang Korean. Lahat sila ay walang mga hawak muna na passport o visa. Inaalam pa ng mga otoridad kung sino sa mga dayuhan ng mga sospek at biktima. Ayon pa kay Casio, nauna nang na-raid ng Department of Interior and Local Government o DILG ang Lucky South 99 noong Setyembre 2022 sa parehong reklamo. Natagpuan din sa naturang kumpanya ang 29 Pilipinong napag-alaman ng mga tagalinis umano sa gusali. Ayon naman sa nagpakilalang abogado ng isang Robert Cruz, tanging ang lupa kung saan nakatayo ang Pogo ang kanyang pagmamay-ari at hindi umano siya ang operator ng naturang Pogo. Ang naturang Pogo ay 3 beses na mas malaki kaysa sa Pogo Hub na una nang sinalakay sa Bamban Tarlac na inuugnay kay Alice Guo. Kung ang nasa Bamban ay mayroon lamang 40 mga gusali, ang nasa Porac, Pampanga naman ay may nasa 60 gusali. Posibleng may koneksyon ang nadiskubring Pogo na ito na sinalakay ng mga otoridad sa Porac sa Zunyuan Technologies Incorporated na una nang sinalakay sa Bamban Tarlac. Ito ang sinabi ni Philippine National Police Chief Jean Fajardo matapos ireklamo ang Lucky South 99 dahil sa sinasabing pang-aabuso gaya ng pambubugbog, sexual abuse at iba pang human trafficking activities. Ayon kay Fajardo, may indikasyon na magkaugnay ang dalawang sinalakay na Pogo Hubs dahil kapwa may iligal na aktibidad ang ginagawa rito. Nabatid na walang permit ang Lucky South 99 matapos itong salakay ng mga otoridad noong 2022 dahil sa scam hub pero patuloy pa rin nakakapag-operate. Matatanda ang nasagip ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang nasa 157 na dayuhang Pogo workers kabilang ang mga Chinese, Vietnamese, Malaysian at Korean nationals.
Wala namang nahuling operator ng Pogo sapagkat bigo pa rin ang otoridad na pasukin ito makaraang ibasura ng korte ang search warrant para dito dahil sa usaping teknikalidad. Una nang sinibak ang hepe ng Porac Municipal Police Station dahil sa kapabayaan kung bakit nakapag-operate pa rin ang naturang establishmento kahit walang kaukulang permiso. Bukod sa isang Chinese national na tadtad ng pasa sa katawan na narescue ng mga otoridad sa nakakandadong gusali, nasagip din ng mga miyembro ng Philippine National Police Special Action Force ang isang Chinese matapos itong makitang naglalakad sa labas ng compound na nakaposa sa frame ng kama na kanyang binaklas. Bukod sa maraming pasa at sugat sa buong katawan, may black eye din ng Chinese sa kaliwang mata. Puno rin ng tuyong dugo ang damit nito. Sinabi ng pulisya na siya ay biktima ng kidnapping. Na-recover din ng mga otoridad ang isang video na nagpapakita ng mga taong pinahihirapan sa loob ng Lucky South 99 compound. Isang video ang nagpakita sa isang lalaking dayuhan na paulit-ulit na hinahampas ng isang retractable baton sa ulo at katawan. Malaki talaga ang posibilidad na may kaugnayan ng Pogo Hub sa Bamban Tarlac at ang Pogo Hub na nasa Porac, Pampanga. Kung matatandaan, sa ginawang pagbubuklat sa mga vault na nasa Pogo Hub sa Bamban sa Tarlac, nagulat ang mga otoridad sa 16 pang mga vault na kanila pang binuksan sa mga sumunod na araw dahil sa unang vault ay nakakuha sila ng isang pares na naka-plastic pang posas at isang retractable na baton o isang uri ng pamalo. Ayon sa spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si Dr. Winston John Casio, posible umunong ginagamit ang mga ito sa mga nagtatrabaho dito na hindi nakakakuha ng kanilang quota o target sa isang araw. Maaring pinoposasan umano ang mga ito, binubugbog, pinapalo ng baton o binabatukan sa tuwing sila ay hindi nakakatarget sa dapat nilang ma-achieve. Maaari ding verbal abuse at kung ano-ano pang klase ng parusa at abuso ang ginagawa sa mga nagtatrabaho dito na hindi namimit ang kanilang mga target. Bukod sa mga pera at napakaraming mga dokumento at bukod sa posas at pamalo, sa isa namang Pogo Hub noon na nasa Pasay naman ay nakadiskubre at gumulat sa ating mga otoridad nang pasukin nila ito noong nakaraang taon ay ang isang torture chamber. Sari-saring mga pamalo, pangkuryente, airsoft guns, mga batuta at yantok at mga nayuping aluminum baseball bat ang nakita nila sa loob mismo ng silid. Mayroon din ditong mga nakasabit na posas at bakas sa pader ng mga natuyong dugo. Kung ang Pogo sa Bamban sa Tarlac ay nasa likod lamang ng munisipyo, ang Pogo naman sa Pasay na ito malapit lamang sa munisipyo at istasyon ng pulis. Sa kabila ng panawagan ng China na itigil ang operasyon ng Pogo sa bansa noong Agosto, pinaglaban pa rin ang mga ito ng PAGCOR dahil sa mga benepisyong pang-ekonomiya na nakukuha mula rito. Ang patuloy na pagsibol ng Pogo Hub sa bansa ay maaaring maging daan upang makilala ang Pilipinas bilang pangunahing online gambling site sa buong Asya. Maraming posibleng bungang nakakabit sa uri ng libangang ito. Bukod sa paglago ng ekonomiya, maaari rin itong makapaghatid ng masamang epekto, lalo na't hindi pa napapatibay ng Pilipinas ang ilang kahinaan nito sa ibang aspeto. Sa kasalukuyang kondisyon pa lamang, nagsulputan na ang iba't ibang kaso ng pagkaabala. Sa pagdami ng pasugalan, maaaring umakyat ang bilang ng mga biktimang pwedeng malulong sa bisyong ito na kalaunan ay baka makasira ng pamilya pati na rin ang lipunan. Kung nanaising ipagpatuloy ang pagpapatayo ng Pogo, maaaring mamuhunan na ang bansa sa mga pasilidad na makatutulong sa mga biktimang ito upang hindi ito maging mas malaking problema sa hinaharap. Mas mainam din kung mas pagtutunan ng gobyerno ang pagbabantay sa industriya para mas magkaroon sila ng kontrol sa mga posibleng maging kaganapan. Sa pamamagitan nito, mapag-iisipan ng lahat na pangangalagaan pagdating sa money laundering at kung paano ang magiging tingin ng mga bata sa pasugalan. Nangangailangan ng masusing paghahanda sa ganitong mga hakbang dahil hindi na mababawi ang kontrata sa mga negosyo pati na rin ang mga epekto nito. Sa ngayon ay hindi na lamang West Philippine Sea ang issue natin sa China dahil maging ang Pogo na kanilang pinasimulan sa ating bansa ay isa na din sa mga pinoproblema natin at dapat gawan ng agarang solusyon.